kababalaghang kwento ni Binibining Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Ang istoryang inyong mapapakinggan ay hango sa totoong buhay ni Besong na taga Quezon. Bago ko simulan ang aking kwento, ay nais ko munang magpakilala sa iyong tagapakinig, Binibining Imahinasyon. Ako nga po pala si Besong, na nakatira sa Quezon. Gustong-gusto ko kasi ang kwentong makatotohanan o yung tunay na buhay ng mga kababalaghang nangyayari dito sa ating mundo. At isa, si Binibining Imahinasyon ang napili kong maglahad ng aking kwento. Umpisan ko ang aking kwento na kasama ko ang aking kababata at kaibigan na si Amyong. Nang isang gabi na magkasundo kami ni Amyong na isagawa ang aming matagal nang binabalak na pagkuha sa mutya sa sagingan namin. Nagsimula kasi ang pagnanasa naming iyon na makuha ang mutya sa kwento ng lolo ko. Nung una ay matagal kaming nakumbinsi ng aking lolo na totoo ang mga ikinikwento niya sa amin. Pero bandang huli ay nakuha na ni lolo ang tiwala namin. Dala ang flashlight at kahoy na mahaba na pwede namang ipangpukpok sa anumang makakasalubong naming nakakatakot at mapanganib na nilalang sa daan. Inumpisahan na naming maglakad ng dahan-dahan patungo sa talahiban. Matataas ang mga dahon at mayayabong, kaya naman nahirapan kaming makapaglakad at matukoy ang daanan patungo sa sagingan. Bukod pa roon ay napakatalas ng dahon niyon, kaya ramdam namin ang hapdi at sakit dulot ng pagkakahiwa ng talahib sa aming mga tuhod at paa. Pati na rin ang pagtulo ng dugo mula sa sugat. Besong, malayo pa ba? Ang napapagod ng pabulong na tanong ni Amyong sa akin. Natatakot kasi kami na baka may makarinig sa amin ng sinuman na tao sa paligid. Mabubuking pa kami kung anong pakay namin sa sagingan na iyon. Maglakad-lakad ka na lang, malapit na. Ang nayayamot kong tugon kay Amyong dahil panay ang tanong nito nang paulit-ulit sa akin. Hanggang sa natanaw na nga namin ni Amyong ang aming pakay, ang sagingan. Ngunit nadismaya kami dahil sa dami ng puno ng saging ay hindi na niya malaman ang puno ng saging na tinutukoy ng kanyang lolo Berting. Pare-pareho kasi ang itsura ng mga iyon. Siniko ko si Amyong sa dibdib habang nagkakamot ito sa kanyang ulo. Sinabi ko sa kanyang mag-umpisa na kaming maghanap sa paligid-ligid. Marahan at dahan-dahan naming nilapitan ang mga puno ng saging. Ngunit nahirapan talaga kami kasi hindi naman namin alam kung saan talaga ang saging naming makikita, kung saan ang aming pakay. Habang magkasunurang naglalakad kami, naanimoy mga pusa sa tahimik ng aming paglalakad. Nang muntik nang mapasigaw si Amyong dahil may tila madulas ngunit matigas na bagay siyang natapakan. Nang kanyang tingnan ay isa palang matandang sawa na natutulog. Naipantakip ni Amyong ang kanyang kamay sa bibig. Ingat na tinatanggal ang paa sa pagkakaapak sa ahas. Natatakot ito na biglang magising at makagat siya nito.
Dahil sa kalakihan ng sawa, ay hindi naramdaman na may nakaapak sa kanya. Kaya naman ay nanginginig na nakatayo si Amyong sa ahas. Pati ako ay kinalibutan sa takot dahil malapit lang din ang ulo ng ahas sa aking paa. Halos hilahin na namin ang aming mga paa upang makalayo lang kami sa lugar na kung saan na may ahas. Hanggang sa mapadako kami sa isang balon na ginawa ng aking ama upang pandilig ng mga puno. Medyo malalim din iyon, kaya maingat naming nilagpasan ang balon. Besong, alin ba sa punong saging dito ang sinasabi ng lolo mo? Ang pabulong, ngunit madiin na pagtatanong ni Amyong sa akin. Eh sabi ni Lolo, malaking puno raw yun at katangi-tangi. Eh ang daming malalaking puno dito, Besong. Alin naman sa tingin mo ang katangi-tangi dito? Sa tanong na iyon ni Amyong, ay hindi rin ako nakasagot agad. Dahil sa totoo lang, hindi ko rin alam. Mukhang nagsisisi pa ako ng panahong iyon, binibini. Dahil nasa harapan na namin si Lolo at malaki na ang tsansa naming magtanong ng magtanong, ngunit hindi namin nagawa. Kaya napakamot ako sa ulong, umiiling-iling, sa panghihinayang. Nakikita pala ako ni Amyong, kaya naman ay napakamot din ito sa kanyang ulo. Hanggang sa nagpasya kaming umuwi na lang. Parehas kaming matamlay at nadismaya. Nabigo kami sa aming pakay. Naghiwalay na kami ng daan pauwi ni Amyong. Ako naman ay diretso sa bahay namin na nagugutom. Kaya tumungo muna ako sa aming kusina upang kumain at nang mabusog ay nagtungo sa aking silid. Habang nagpapahinga ako ay may napansin ako sa aking sarili. Nanlaki ang aking mga mata dahil bukod sa mga sugat na aming tinamo sa talahiban ay may mga pasa din ako sa paa. Hindi lang iyon, pati sa aking mga braso ay mayroon din. Pasang maliliit na hindi ko mawari kung saan iyon nanggaling. Kalat ito at maliliit na animoy. May mapa ako sa aking paa at braso. Tiningnan ko rin ang aking katawan. Baka meron. Wala naman. Inalala ko kung nabubunggo ba ako o habang naglalakad sa sagingan. Ngunit wala akong maalala kahit anong pilit ko. At inalala ko rin kung may mga pasana ako bago pumunta kami ni Amyong sa sagingan. Ngunit wala akong naalala. Hanggang sa napagod na lang akong kakaisip kung saan ko nakuha ang aking mga pasa at nakatulog ng gabing iyon. Paggising ko ng umaga, agad kong tiningnan ang aking mga pasa. Ngunit naroon pa rin. Kaya naisip ko na pagkakain ko ng agahan ay pupuntahan ko si Lolo Berting para itanong ko na ang mga gusto kong malaman tungkol sa agimat. Pero hindi ko sasabihin sa kanya na pinupuntahan ko yung lugar na ikinikwento niya. Kasama ang kababata kong si Amyong. Kinaumagahan, pinuntahan ko si Lolo Berting upang magpakwento ulit tungkol sa mutya sa sagingan. Ngunit ang tagal ko nang kumakatok ay hindi pa binubuksan nito ang pinto. Dahil sa nainip ako sa labas ng pintuan, ay naisipan kong libutin ang kanyang bakuran. Unang bumungad sa akin ang patong paatras kung maglakad. Kaya naman
ay napalaki ang aking mga mata. Hindi ko lubos maisip kung sinasadya ng patong iyon na maglakad ng paatras o sadyang ganun lang siyang pinaglihi. Nang maya-maya naman ay napatitig ako sa isang itlog na may paa ng sisiw na naglalakad. Nung una, napatunganga ako sa aking nakita. Pero noong napagtanto ko na sa tingin ko, kailangan kong tulungan ng sisiw para makawala. Ngunit tumakbo pa ito, palayo sa akin. Kung anong bilis kong hulihin siya, ay siya naman ang bilis tumakbo nito. Hanggang sa nakaabot kami sa sagingan. Sayang, sa isip ko. Napakabilis tumakbo ng itlog, ng sisiw. Kaya nakatakas ito sa aking paningin. Kaya kamot ulo akong napabalik sa bakuran ng aking lolo. Na iniisip ko pa rin ang sisiw na may itlog na kung bakit ang bilis nitong makatakbo. Samantalang hindi naman nga ito nakakakita pa dahil natatabunan ng itlog ang mga mata nito. Naling-paling ko na rin ang aking ulo. Inisip na natural lang ang mga nangyayaring iyon kanina. Hanggang sa nakita ko na si Lolo Berting na lumabas ng kanyang pinto. May dala itong isang tasang kape na tila nagulat pa ito nang makita akong papalapit sa kanya. Lolo, magandang umaga po. Ang nakangiti kong pagbati sa kanya. Pagtapos kong abutin ang kanyang kamay upang magmano, ay tinanong ako nito kung bakit ako naparoon sa kanya. Nasinagot ko naman dahil sa mga nakalimutan kong itanong tungkol sa mutya ng sagingan. Dahil doon ay napangiti si Lolo. Kababalaghang kwento ni Binibining Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Ang mutya sa sagingan daw ay hindi basta-basta makukuha ng ganoong kabilis dahil may nagbabantay daw rito. Napatulala ako sa sinabi ni Lolo at napaisip ako na kaya pala nung hinanap namin ni Amyong ang sagingan ay halos hindi namin maramdaman at malaman kung aling saging ang may mutya. Nang pagtingin ko kay Lolo Berting ay napansin kong nakatingin ito sa aking mga pasa. Maliliit sa aking braso. Napailing ito nang may kasamang ngiti. Sabay nagtanong sa akin kung pinangahasan naming pumunta sa sagingan na ikinikwento niya at may pasa akong maliliit. Kaya naman ay napatango na lamang ako at napaisip na kung bakit alam nito na nangahas kaming pumunta sa sagingan nang dahil lamang sa aking pasa at alam niya rin na hindi lang ako mag-isang pumunta roon. Mukhang alam din ni Lolo na nagaantay ako na may iba pa siyang sasabihin tungkol doon. Kaya laking tuwa ko nang makita kong magbukas ang kanyang bibig at magsalita. Iyang mga maliliit mong pasaapo ay nakuha mo yan sa kurot ng duwending pula. Mababait sila pero may pagkapilyo din na kapag hindi mo nakuha ang ugali nila ay kawawa ka sa kanila. Ikaw, hindi nila lulubayan. Ang tila nananakot, ngunit sansirong patuloy na pagkikwento ni Lolo. Dahil sa ipinagtapat ni Lolo Berting, ay lalo akong kinalabutan na kanina ko pa nararamdaman
dahil mga bagong kwento na aking natutuklasan. Talagang mga nakakamangha talaga ang mga pangyayaring ngayon ko lang nalalaman. Isang duwending mailap pala ang nagbabantay sa mutya ng saging. Napaisip ako kung paano ko iyon makakausap at anong itsura ng nilalang na iyon. Ang biling ko lang sa iyo, Apo, ay huwag kang magtitiwala sa duwende. May mga tuso kasing duwende. Hindi mo alam ang nasa isip nila na kung gusto ka nilang kaibiganin o pinaglalaroan ka lang nila. Kaya mag-ingat ka. Dahil sa sinabing iyon ni Lolo Berting ay tila kinabahan ako at napaisip na hindi nga pala basta-basta ang paghahanap ng mutya. Maaaring manganib ang aking buhay. Subalit, nanaig pa rin ang kursyudad kong makakita ng duwende. Upang ako mismo sa sarili ko ay malaman kung totoo nga talaga sila. Kaya may namuo sa aking isipan na balak kong ngayong gabi. Siyempre, kasama ko ang aking kababatang si Amyong. Nagpaalam na nga ako sa aking lolo upang umuwi na at gawin ang mga nararapat kong gawin ngayong gabi. Pinuntahan ko rin si Amyong sa kanilang bahay upang sabihin ang aking binabalak at sumang-ayon naman itong sumama. Kinausap ko ang aking ama at nanghingi ako ng manok. Tinanong nito kung bakit ako nanghihingi ng manok. Idinahilan ko na lang na ibibigay ko kay Amyong dahil kaarawan nito. Siyempre, kakontsaba ko na si Amyong dahil sa alam ni tatay na kababata kong ito si Amyong at malapit na kaibigan na halos magkapatid na kami kung magturingan ay pinayagan ako nito. Nang huli kami ng manok, saka dinala ko ito sa bahay ni Amyong. Ikinulong muna naming dalawa at balak naming dalhin ito sa aming pupuntahan mamaya. Nang sumapit na nga ang gabi, nakita ko si Amyong sa aming tagpuan. Dala ang manok na kinulong namin kanina. Inilagay pala nito sa sako na binutasan niya ng mga bilog na maliliit upang makahinga pa rin ang manok. Tamang-tama ang liwanag ng buwan at nakikita namin ang daan. Kaya nakita namin kung saan kami lumalagos papunta sa sagingan ng aking tatay. Sa tulong ng itak na aking dala, pinangunahan ko ang pagtungo roon. Pinagtatagpas ko ang mga nakaharang na mga talahib sa aming dinaraanan. Kaya maayos kaming nakapaglakad. Hindi katulad dati na marami kaming mga sugat-sugat sa binti at braso dahil sa talim ng talahib na nakakahiwa sa aming balat. Nang makahinga kami ng maluwag dahil sa wakas ay nasa sagingan na kami. Agad kaming tumungo sa harap ng saging na aming unang nakita. Nasa hinala namin naroon ang mutya. Sinanyasan ko si Amyong na kunin na ang manok, kaya kinalagyan nito ang tali sa sako. Nang pagkuha na ng manok ni Amyong ay nag-ingay ang manok, kaya agad hinawakan ni Amyong iyon sa katawan at hinimas-himas. Nang maya-maya ay nakawala ito. Kaya namang grabe ang panghabol namin ni Amyong sa manok. Hiningal kaming dalawa, ngunit nakalayo na ang manok na aming hinabol hanggang sa hindi na namin nakita pa ito. Kamot batok naman ako dahil sa panghihinayang sa manok at si Amyong naman ay napakamot din sa kanyang ulo. Nang hihina kaming bumalik ni Amyong sa puno ng saging kung saan kami pumwesto kanina. Sinanyasan ko si Amyong na ipikit ang kanyang mga mata na baka sakaling marinig namin ang duwende
na nagbabantay sa mutya. Mga kalahating oras din ata kaming ganoon. Ngunit walang duwende kaming naramdaman at nagpakita. Kaya nagboses na ako at nagsabing, Kaibigan, kamusta ka? Narito kami para makipagkaibigan sa iyo. na kahit alam ko na tila para akong baliw na nagsasalita, ay sinubukan ko. Ngunit walang lumitaw na duwende. Kaya niyaya ko na si Amyong na umuwi na kami. Na habang palalim na ang dilim sa aming pag-uwi, ay inatake ako ng takot. Ewan ko ba, dahil iba ang pakiramdam ko sa paligid. Na tila sa isip ko ay may nakamasid sa amin. Hindi lang isa, ngunit pakiramdam ko ay marami pa. Na si Amyong naman ay napapansin ko ding bumibilis ang lakad nito. Hanggang sa nauwi na ang aming paglalakad sa pagtakbo. Na halos hindi ko na maramdaman ang aking mga paa na gumagalaw. Hanggang sa nakarating na kami sa aming bahay. Naghiwalay na kami ni Amyong na hindi nag-uusap. Dahil ang hangad naming dalawa ay makarating sa bahay at makapasok na sa loob niyon. Dali-dali akong kumatok na pinagbuksan naman ako ng aking ina. Parang dumaan lang sa hangin ang yaya sa akin ng aking ina na kumain na. Dahil ang gusto ko ay makapasok na sa aking kwarto at magtalokbong ng kumo. Ewan ko ba kung bakit sa tuwing iniisip ko yung lugar ng sagingan ay takot na takot ako. Hanggang sa pinanatag ko na lang ang aking kalooban na matulog na. At sinabi sa aking sarili na kakausapin ko ulit ang aking lolo Berting at lilinawin kong ulit kung anong gagawin sa susunod naming pagpunta sa sagingan. Kinabukasan, pinuntahan ko ulit si Lolo Berting. Dala ko pa ang aking kape upang sa kanya na ako magpatuloy humigop niyon. Lolo, pumunta kami ulit doon sa sagingan. Dala namin ang alay na manok, ngunit nakatakas ito. Nako apo, hindi mo masasabing alay ang manok na sinasabi mo hanggat hindi mo ito naluluto. Ah, ganun po ba, Lolo? Ang pagkalito ko pang tanong kay Lolo Berting at napangiti sa aming ginawang pagdala ng manok na buhay sa sagingan na nakatakbo pa ang manok. Ang duwende ang makapagtuturo sa inyo ng kayamanan. Madali mo silang makita basta gusto nilang magpakita sa'yo. Pero kung ayaw nila ay wala kang magagawa, apo. Dahil sa sinabi ni Lolo ay tila nagagalak akong makakita talaga ng duwende. At iniisip kong ano talaga ang itsura ng mga ito. Kaya ngayon alam ko na dapat maiaalay akong manok bago ko sila makita. Kaya may namuuna naman sa aking plano. At syempre, kasama ko na naman ang kababata kong si Amyong. Si Amyong ay mabait at sobra ang pagtiwala nito sa akin. Kaya konting yaya ko lang sa kanya ay naniniwala agad ito sa akin. Nang sumapit na ang gabi, ay dala na namin ni Amyong ang inasal na manok na aming iaalay sa duwende. Sinabayan ko pa iyon ng mga matatamis na candy na para sa akin ay magugustuhan niya. Hanggang sa naramdaman namin ni Amyong
na tinatahak na naman namin ang landas patungo sa sagingan. Sa pagkakataong ito ay ipinangako ko sa aking sarili na hindi kami uuwi hanggat hindi namin nakukuha ang aming pakay. Nang makarating na kami sa sagingan, ay pumwesto kami ni Amyong sa parte ng gitna ng sagingan at pumili kami ng puno ng saging na sa tingin namin ay naroon ng mutya. Inilabas na ni Amyong ang manok na nakakatakam na kahit ako ay naglalaway sa bango ng amoy niyon. At sumunod na inilabas ni Amyong ang candy na aking binili. Kinuha kong manok at inilagay sa baba ng puno ng saging at ang candy. Amoy na amoy talaga at nakakatakam ang manok. Niyaya ko si Amyong na umalis kami sa punong iyon. Ngunit lumipat lang kami sa kaharap ng saging. Ang tagal na naming nagantay. Papikit na sana ang aking mga mata nang makita kong tila may gumagalaw sa manok. Tinitigan kong mabuti na pati si Amyong ay ginising ko na sa pagkakatulog nito dahil maging ito ay inaantok na sa pagbabantay naming iyon. Nakita naming dalawa na tila gumagalaw ang manok at nakita naming nababawasan iyon. Hanggang sa magkasunurang kaming lumakad ng dahan-dahan ni Amyong patungo sa puno ng saging kung saan naroon ang manok. At paglapit namin ay nanlaki ang aming mga mata. Dahil nabawasan nga ito. Inilingan namin ang aming mga paningin sa paligid. Ngunit wala namang kaming nakikitang nilalang. Pero ang iniisip ko na noon ay yung duwende na iyon. Kaya nag-usap na naman kami sa hangin upang subukang muling mapalabas namin iyon. Kaibigan, kami ito ng kababata kong si Amyong. At ako naman si Besong. Gusto namin makipagkaibigan sa iyo. Kaya may dala kaming regalo para sa iyo. Ang manok at ang candy. Sana naman ay magpakita ka sa amin at kausapin mo kami. Ang nanginginig kong wika dahil kinakabahan din ako sa mga magaganap at maaaring gawin ng duwende sa aming magkaibigan. Nang maya-maya ay umihip ang malamig na hangin na lalong nakapagpatayo sa amin ng balahibo. Nakita ko si Amyong ay nangangatog na ang tuhod sa takot. Ako naman ay tinatapangan ko lamang ang aking sarili. Nang magulat ako dahil may kumalabit sa puwet ko. Napaisip ako dahil si Amyong ay nasa aking unahan. Kaya inisip ko na hindi niya magagawang kalabitin ang aking puwet. Kababalaghang kwento ni Binibining. Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Nag-umpisa na naman akong kilabutan sa takot dahil alam ko sa diwa ko na ang duwende na iyon. Kaya naman ay kinausap ko na naman ito sa hangin. Kaibigan, pwede ka bang magpakita sa amin? Nang sa gayon ay makapag-usap tayo ng maayos. Nang maya-maya nga ay makita ko ang isang maliit na nilalang. Mahaba ang mga tenga nito. Maliliit ang mga bisig at kamay nito. Nakulubot ang mga balat, pati mukha nito. Maliliit din ang mga paa. May kalakihan ng mga mata, na kaya naman ay nanginig din ang tuhod ko sa aking nakita. Maging si Amyong ay nalingon ko
Sinigurado ko kung nakikita niya ba ang nakikita ko. Hindi nga ako nagkamali. Nakita kong tila nilalamig ito sa takot dahil hindi naayos ang tayo nito at nakita ko ring nanginginig ang tuhod. Hindi ko alam ang aking sasabihin. Gayong nasa harapan na namin ni Amyong ang duwende. Parang napipi ako ng mga sandaling iyon. Kaya ipinikit ko muna ang aking mga mata para malaman ko kung totoo nga ba ang aking nakikita. Ngunit pagmulat ko ay nawala na ang duwende. Na kahit si Amyong ay naghahabol ng tingin sa paligid dahil nasa harapan lang namin ang duwende, ay bigla na lang itong naglaho na parang bula. Dahil doon ay nakaramdam ako ng sobrang panghihinayang. Dahil ito na sana ang pagkakataong malaman ko kung nasaan ang mutya na kailangan namin ni Amyong. Ngunit nawala na naman. Kaya inisip ko rin na baka nga hindi ganun kadali ang pagkuha ng tiwala sa isang duwende. Kaya pinasya na namin ni Amyong na umuwi. Na habang nasa daan ay maingat namin pinag-usapan ang tungkol sa nangyari ng gabing iyon. Ang magpakita ang duwendeng pula sa amin. Sobrang tuwa ang naramdaman ko at inisip na isasabi ko sa aking lolo ang nakita namin ni Amyong, ang pulang duwende. Kinabukasan ay sinabi ko na sa aking lolo ang nakita namin na duwendeng pula. Dahil sa sinabi ko ay bumilog ang mata ng aking lolo at hindi makapaniwala sa aking ikinuwento sa kanya. Pero ganun pa man ay binalaan ako nito na mag-ingat sa duwende dahil mga tuso ang mga ito. Umuwi ako ng bakas pa sa aking mga labi ang ngiti dahil binabala ko na namang pumunta kami ni Amyong sa sagingan. Kinagabihan ay humingi ako ng pera sa aking ina upang bumili ulit ng inasal na manok. Napagalitan pa nga ako dahil pinangakuan ko pa itong babayaran ko rin pag nagkapera ako. Tinanong ako ng aking ina na kung saan naman daw ako kukuha ng pera na pambayad ko sa kanya. Kaya magtigil daw ako sa aking sinasabi. Ngunit nginitian ko lang ito. Nang pagkaabot sa akin ng pera, ay dali-dali akong pumunta sa bilihan ng manok. Pagkatapos noon, ay hangos akong pumunta sa bahay ni Amyong upang ayain ito na pumunta sa sagingan. Dali-dali kaming pumunta ni Amyong sa sagingan. Dahil sa sobrang pagmamadali namin, ay nadapa pa si Amyong. Nakita ko ang sakit sa kanyang mukha dahil napangiwi ito at nasugatan sa tuhod. Kaya naman, ika-ika itong naglakad. Nang habang naglalakad kami, ay nakarinig kami ng hagik-hik na tila nanggagaling sa isang maliit na bata. Nagkatinginan kami ni Amyong dahil parehas kami ng hinala na nanggagaling ang maliit na tawang iyon ay sa duwende. Kaya naman ay binilisan na namin ang maglakad at pagsapit namin sa sagingan ay binaba ko ang manok at inalis sa pagkakasupot niyon. Umalingangaw ang masarap na amoy niyon nang mabigla ako dahil may tila pumilas ng isang hita ng manok at lumutang iyon sa ere. Natakot kaming dalawa ni Amyong sa aming nakita. Nang masundan pa ito ng mga pakpak naman ng manok ang lumutang sa ere. Kaya nagkatitigan naman kami ni Amyong. Natakot kami sa mga nangyari. Pero iniisip namin na tila alam namin kung sino ang gumagawa noon. Walang iba kundi ang duwende. Nanatili lang kaming nakamasid ni Amyong sa unti-unting pagkaubos ng manok. Di kami nagsasalita. Nang maya-maya ay lumitaw na at nagpakita sa amin ang duwende. Nanatili lang kaming nakamasid ni Amyong sa unti-unting pagkaubos ng manok. Di kami nagsasalita. Nang maya-maya
ay lumitaw na at nagpakita na sa amin ng duwende. Nangumunguya pa ito na tila sarap na sarap sa manok na hawak. Kamusta mga kaibigan? Ang maliit na boses na tanong nito sa amin. Kami naman ni Amyong ay napatulala dahil sa hindi kami makapaniwalang nagsasalita ng duwende sa aming harapan. Ayos lang kaibigan. Masarap ba ang manok? Ang pautal-utal kong pakikipag-usap sa duwende. Naroon pa rin ang pakiramdam na hindi makapaniwalang may duwende sa aming harapan. At ngayon ay nakita at nauusap na namin. At takot na rin kami na baka mag-iba ang mood nito sa amin. Masarap kaibigan. Mabuti naman kung ganon. Ang hindi ko pa rin maiwasan ang mga tal sa aking pagsasalita. Dahil kapag natitigan ko ang mabuti ang duwende, ay tila kaya-kaya nito akong ipaglaho sa aking kinatatayuan anumang oras na gustuhin nito. Napatitig ako sa mga daliri nitong maliliit, ngunit may mahabang mga kuko. Na tila sa isang kumpas lang na gawin nito ay tapos na ako at maglalaho sa mundong ibabaw. Tinatanggap ko ng iyong pakikipagkaibigan. Pero sa isang kondisyon. Dadahan mo ako lagi ng ganito. Kaibigan. Na ang tinutukoy ng duwende ay ang manok na hanggang ngayon ay malaki pa rin dahil sa liit nitong kumain. Oo, sige. Oo, sige ba? Dahil sa nakita ko namang tila sinsero ang mukha ng duwende, ay naging panatag na rin akong makipag-usap sa kanya. Samantalang si Amyong ay nababakasan ko sa mukha nitong tila namumula. Dahil sa hindi pa rin ito makapaniwalang nagkakausap kaming dalawa. Tiningnan ako ng duwende sa mukha. Nakinabahan naman ako dahil seryoso itong nakatingin sa akin. Na tila ba may gusto itong sabihin. Nang magtatanong na sana ako tungkol sa mutya ng saging, ay biglang bumukas ang bibig nito. Alam ko ng pakay niyo. Simula pa lang besong. Ang makuha ang mutya ng saging, di ba? Napatitig ako sa mukha ng duwende at natakot dahil tila nakakahiwa ang tingin nito sa akin. Kaya para na naman akong lulubog sa aking kinatatayuan. Kahit hindi ako magsalita ay alam nito ang sagot ko na oo. Gumunguya pa ito ng manok habang nakatingin sa akin. Ang mutya ng saging ay makukuha mo sa mahal na araw. Ito ay sa pagkamatay ni Jesus. Hindi madali iyon. Kaya paghandaan mo. Ang seryoso ngunit nakangiting duwende. Kaya naman ay kinabahan ako. Dahil parang hindi ko nagugustuhan ang ngiti ng duwending ito. Nang magsasalita pa sana ako, ay bigla na itong naglaho. Sa isip ko, ang hirap talagang makipag-usap sa ibang nilalang. Dahil basta-basta na lang nawawala ang mga ito. Niyaya ko na si Amyong na umuwi kami, dala-dala ang mga sinabing salita ng duwende. Lumipas ang ilang araw at buwan. Hindi mawala at hindi pa rin nawawala sa isip ko ang mutya. Porsigido talaga akong magkaroon niyon. Iniisip ko kung ano at paano ko ito makukuha. Minsan, nakakatulog na lang ako sa kakaisip. At paggising ko ng maaga ay iyon pa rin ang aking naaalala. Kay bilis lumipas ng panahon. Ito ako sa kanila Amyong.
at pinag-uusapan na namin ang pagpunta ulit sa sagingan. Sabay naming tinitingala ang bilog na buwan hanggang sa naisipan ni Amyong na pumunta kami sa damuhan at doon ay mahiga kami. Kitang-kita naming dalawa ang ganda ng bilog na buwan. Ang sinag nito na tila nakakaakit sa amin na pagmasdam siya. Habang nakahiga kami, ay tinanong ko si Amyong kung handa na ba siya muling makita ang duwende. At tinanong ko kung isa lang ang mutya sa sagingan, ay ipapaubaya niya ba ito sa akin? Hinintay ko ang sagot nito dahil napaisip din siya sa aking tanong. Inisip ko na sana hindi ito magalit sa aking tanong dahil sa pananahimik nito. At maya-maya nga ay nag-usap na ito na habang nakahiga kami sa damuhan. Alam mo, Besong, kung isa lang ang mutya sa sagingan, ay ibibigay ko na iyon sa'yo. Hindi ang mutya ang makapaghihiwalay sa ating pagkakaibigan. Tutal naman sa simula pa lang ng una, ay ikaw na ang nakaisip na magkaroon nito. Dahil sa sagot ng iyon ni Amyong sa akin, ay tila kinilig ako dahil sa tibay ng kanyang pagtitiwala sa akin at pagmamahal bilang kaibigan, ay hindi man lang ito nasilaw sa kalakasan at kapangyarihang maiidudulot ng mutya o agimat sa isang tao. Dahil sa sagot na iyon, ay lalong tumibay ang pagtitiwala ko kay Amyong at gayon na rin ang turing kong maging kapatid ito. Kaya naman, ay nasagot ko na lang siya ng salamat. Dahil doon ay napangiti ito at pilinano na namin ang pagkuha sa mutya na aking inaasam-asam. Dumating na ang Semana Santa. Lahat ay tahimik na sa bahay lang. Ang imbang pamilya ay nagdarasal. Ngunit kami ni Amyong ay naghahanda ng pumunta sa sagingan upang makuha ang mutya na aming pakay roon. Nang sumapit ng gabi, ay naggayak na kaming pumunta roon. Hawak ko ang isang lamparang pinuno ko ng gas upang tumagal ito na habang si Amyong naman ay itak. Ako ang nag-una sa aming dalawa na naglakad. Ako ang tumatanglaw tanga ng lampara. Hanggang sa makarating na kami sa pwesto ng punong saging na aming pakay. Dala ang isang inasal na manok ay pumwesto na kami sa puno. Nang maya-maya ay lumabas na ang pulang duwende. Nakita ko, inaamoy-amoy nito ang manok. Kaya naman ay sinigo ko si Amyong upang isabi sa kanya na nariyan na ulit ang duwende. Kaya naman napangiti si Amyong. Ewan ko ba, kahit nakita ko na ang duwende, ay natatakot pa rin ako pag kumikilos o gumagalaw iyon. Dahil kung titingnan ko siya, ay tila malalim siyang nilalang. Ang mga binibigkas ng kanyang labi, hindi ko alam kung paniniwalaan ko. Sa gabi nga ito, ay may suot ng sombrero ang duwende nang magpakita sa amin. At ngayon ko lang napansin na may sapatos din pala itong kulay pula, terno sa kanyang damit. Napaisip tuloy ako na kung ang ibang duwende ba ay kamukha niya rin. Dahil sa inisip ko ay napailing ako. Sabi ko na tama na, ang isa lang na duwende ang nakikita ko. Ayaw ko nang maging dalawa pa o dumami. Dahil baka di ko na alam ang gagawin ko o mararamdaman ko. Maisip ko lang na marami ang titingin sa amin ni Amyong. Naaalala ko tuloy ang sabi sa akin ng aking lolo Werting, na mga tuso daw ang mga ito at iba-iba din ang mga ugali nila. Kaya huwag daw akong basta-basta magtitiwala sa kanila. Nasa gayon akong pag-iisip nang mapadako ako sa duwende.
na kinakain na ang aming dalang manok. Sarap na sarap itong muli, kagaya ng dati. Nang maalala ko rin ang tungkol sa aming pakay ni Amyong, ang tungkol sa mutya. Inintay muna namin itong maubos, ang kinakain at mabusog. Saka ako nagsalita. Kaibigan, maaari mo bang maituro sa amin kung paano makuha ang mutya na aming pakay? Tungkol sa mutya, kaibigan? Kailangan mo lang maging matapang para makuha mo ito. Dumako ka pa banda roon sa pinakagitnang taniman ng sagingan. May isang puno doon na katangi-tangi. Doon mo makukuha ang mutya. Nang magsasalita pa sana ako, ay bigla na naman itong nawala. Napakamot na naman ako sa aking ulo. Nang si Amyong nang tingnan ko ay gayon din. Tanda ng pagkadismaya. Dahil tila tinakasan na naman kami ng duwending iyon. Inumpisa na naming humakbang ni Amyong papunta sa tinutukoy na pusod ng sagingan ng duwende. Dala ang gasera ay naglalakad kaming tinatanglawan ang mga dahon-dahon na animong naghahanap kami ng mga gagamba. Sa dami ng saging na tanim ng aking tatay ay hindi ako makapaniwalang na kayanan niyang itanim lahat iyon. Napaisip din ako na kung bakit hindi nagka-interes ang aking ama na kunin ang mutya sa kanyang sariling taniman. Hindi ba ito na ikwento ni Lolo sa kanya? O sadya lang na ako lang ang mahilig sa mga power na maibibigay ng mutya at agimat? Natatandaan ko nga noon nang biniro ko ang aking ama na kung nabibigyan siya ng mutya ni Lolo Berting ay tinawanan lang ako nito. Sinabi pa nito kung kayamanan lang daw ang ipapamana sa kanya ng kanyang ama ay matutuwa pa siya. Kaysa daw sa mutya-mutya na yan. Naputol ang pag-iisip ko nang biglang napasigaw si Amyong habang naglalakad. Ah! Kaya naman ay nabigla rin ako at tiningnan ko kung anong kinakatakutan nito. Ah! Ah! Napasigaw din ako dahil may nakita kaming kabaong na lumulutang sa sagingan. Tatakbo na sana si Amyong pabalik sa aming pinanggalingan nang awating ko at hawakan ko ang kanyang mga kamay at sinabi kong kumalma lang siya. Kaya naman ay nanahimik na ito pero hindi ang kanyang tuhod dahil nakita kong nangangatog pa rin ito sa takot. Sabay kaming lumingon ni Amyong nang dahan-dahan sa aming likuran at nakita namin ang kabaong na lumulutang sa ere. Kulay puti ito at may tirik pang kandila sa ibabaw. Kababalaghang kwento ni Binibining Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Parehas kaming hindi nakagalaw ni Amyong dahil sa takot at hindi makapaniwalang totoo nga ang sabi-sabing may lumulutang na kabaong. Nung maliliit pa kami, yan ang panakot sa amin ng aming Lolo Berting at ang aking tatay. Totoo pa lang talaga. Besong, uwi na tayo. Tara na! Ang namumutlang yaya sa akin ni Amyong. Ngunit hindi ko pinakinggan ang sinasabi nito sa akin dahil inisip ko na ngayon ng tamang panahon at oras ng pagkuha ng mutya. Ngayong Semana Santa dapat makuha na namin ang mutya dahil kung patatagalin pa namin ang pagkuha rito ay aabutin na kami ng pagsikat ng araw at kinabukasan ay hindi na pwede. Hinata ko si Amyong palihis sa nagpapakitang kabaong.
Dumako kami sa ibang direksyon. Pero sa pusot o gitna ng sagingan pa rin kami nagtungo. Dali-dali na nga namin tinakbo ang pusod ng sagingan. Hanggang sa may nakikita na nga kami ni Amyong na mga ahas sa mga gilid ng puno ng saging. Kaya naman ay ingat na ingat kaming maglakad. Ewan ko ba kung bakit gabi naman ang oras na yon at wala namang araw. Pero kami ni Amyong ay pawis na pawis. Naghalo na kasi ang aming agam-agam at pangamba na kung makukuha ba namin ang mutya. Hanggang sa nakaabot na nga kami sa gitna ng sagingan. Pinagmasdan muna namin ang mga puno ng mga saging na naroon. Mataas ang mga iyon at katangi-tangi nga. Dahil nakita namin ni Amyong ang bunga ng isang saging, ay napakarami. Sumasayad na sa lupa ang bunga nito. May isang buwig naman ng saging na may 3 puso. Ang iba naman ay may 2 buwig ng saging sa isang puno. Napatulala ako. Naisip ko na kaya pala tinatawag na katangi-tangi ang narito sa pusod ng saging ay may mga kakaibang puno at bunga ang mga narito na bihira lang makita ng ibang tao o mangyari. Pero dito sa aming kinatatayuan ni Amyong ay lahat ay narito na. Amyong, alin dyan sa tingin mo ang may mutya ng saging? Sa tingin mo ba sa bunga o sa puso? Ang nalilito kong tanong kay Amyong. Ngunit nginisihan lang ako ni Amyong at nagwika ng, "Ewan ko sa'yo, Besong. Dapat inalam mo kay Lolo Berting at nilinaw mo muna. Paano yan? Narito na tayo." Sa sandaling iyon ay napaisip ako. Talagang hinahalukay ko ang laman ng aking isipan. Nang sa gayon ay maalala ko ang mga ikinuwento sa akin ng aking Lolo Berting. Ito kasi ang pagkakasabi niya. Ang mutya ng saging kasi, apo, ay makukuha mo sa puso ng isang tao. Dapat may maganda itong hangarin sa mutya at mabuti ang puso nito. Kasi kung mabuti ang hangarin nito ay madali nitong makuha. Pero kung hindi ay matatagalan nito bago makuha at punong-puno ng pagsubok. Dahil sa sinabi ni Lolo Berting ay nakuha ko na ang ibig sabihin nito. Amyong, alam ko na kung nasa ng mutya. Ang galak kong pagbabalita kay Amyong. Nasaan nga? Ang tanong ni Amyong na tila hindi na makaintay sa aking sasabihin. Nasa puso ng saging, Amyong! Ang tawa ko na halos ayaw nang maputol. Dahil sa wakas ay alam ko na kung saan ko makukuha ang mutya. Pero paano mo makukuha ito? Tanong ni Amyong sa akin. Dahil doon ay nawala na naman ang aking ngiti sa labi. Dahil inisip ko, papaano nga ba? Muli ay binalikan ko na naman at inisip ang sinabi ni Lolo Berting sa akin. Ang mutya ay manggagaling sa puso ng saging at may hamog na lalabas doon. Tagi-isang patak lang iyon, apo. Kaya kailangan huwag mong sayangin dahil minsan lang ito magkakaroon sa katangi-tanging puno ng saging. Amyong, alam ko na. Sa hamog daw sa puso ng saging. May papatak daw doon. Ganoon ba? Ano pang hinihintay mo, Besong? Ngumanga ka na riyan. Sa baba ng puno. Nang sa taranta ko ay humiga agad ako sa may puno ng saging na may 3 puso ng saging. Na habang nakahiga ako ay natanaw ko ang puno ay sobrang taas. Paano ko pati malalaman kung alin sa 3 lalabas ang hamog ng mutya? Ayaw ko na sanang mag-isip, kaya lang kailangan ko talagang isipin dahil malapit nang sumila yung umaga. Kaya naisip ko na naman ang sinabi ni Lolo. Ang
Ang hamog ay nasa kalagitnaan ng iyong puso, Apo. Doon mo makukuha ang mutya at sa ikatlong tunog ng toko. Napakamot ako sa ulo dahil sobrang matalinhaga talaga si Lolo Berting magsalita. Kung hindi mo talaga iisipin at pag-uugnayin ang mga malalalim na salita, ay hindi mo siya maiintindihan. Nasa gitna raw ng puso ko, Amyong, ang mutya na sinasabi ni Lolo. Anong ibig sabihin niyon? Besong, hindi mo ba nauunawaan? Tinasa gitna ang mutya na nasa gitnaan ng puso. Eh di ba tatlo yan? Dahil sa tinuro ni Amyong, ay napangiti ako. At naisip ko na may utak din pala itong si Amyong na lumalabas pag ganito ng oras de peligro. Amyong, dali na. Ibaba mo ako dyan sa balikat mo para maabot ko ang puso ng saging. Dali! Sa tarantarin ni Amyong sa aking pagmamadali, ay binabanga niya ako nito sa kanyang balikat para malapit ako sa puno ng saging. Nataranta na ako dahil nagtunog na ang tuko ng pangalawa hanggang sa magtunog na ito ng pangatlo. Nilaparan ko ang pagbuka ng aking bibig upang hindi masayang ang hamog at masyut lahat ito. Nang sa pagbukas ng aking bibig ay may tila luha ang pumatak, saka ko iyon nilunok. Naramdaman ko na tila malamig ang dumaloy sa aking katawan hanggang sa ibaba na ako ni Amyong sa kanyang balikat. Nang nasa lupa na ako, ay nanginit ang aking katawan. Hindi ko alam ang aking nararamdaman dahil sa sobrang init at hapdi ng aking sikmura. Nataranta na si Amyong sa nakikita niyang nangyayari sa akin. Dahil nakita niya na namimilipit na ako sa sakit at pilit ko nang isinusuka ang aking nasa sikmura. Hanggang sa dinagukan na nga ako ni Amyong sa aking likuran na dahilan upang mailuwa ko ang nasa aking bibig. Na isa itong batong maliit na kulay pula. Kaya dali-dali ko itong bunulsa dahil inisip ko na baka mawala pa at mapunta kung saan. Hinata ko na si Amyong na nakatulala pa rin sa mga nangyayari. Tumakbo kami ng hindi nag-uusap hanggang sa makalabas na kami ng sagingan. At doon na lang kami nakahinga ng maluwag at nag-usap ni Amyong. Besong, anong pakiramdam mo? Eto, ganun pa din. Pero Amyong, masaya ako dahil may mutya na akong tangan. Amyong, may mutya na ako! Dahil sa sinabi ko, ay napansin kong nanahimik si Amyong. Kaya kinausap ko ito. O bakit? Para kang natulala dyan. Puna ko rito. Ay kasi, nag-aalala ko na baka hindi mo na ako pansinin sa ibang araw dahil sa mutya na yan. Ano ka ba naman, Amyong? Hindi kita ipagpapalit dito. Dahil mas marami tayong pinagsamahan kasya dito. Sana nga, Besong. Sabay batok nito sa ulo ko. Kaya naman dating gawin namin na kapag naghaharutan kami ay nagbabatukan kaming dalawa at naghahabulan. Binawian ko siya ng batok na ikinagulat naming dalawa. Dahil sa hina ng batok ko, sumubsob si Amyong sa lupa. Naku, pasensya ka na, Amyong. Napalakas ata ang bato ko sa'yo. Natanong ko kay Amyong habang patayo na ito at napansin ko na sugatan ang noo nito dahil sa pagkabagsak nito sa lupa. Pasensya ka na, Amyong. Ang paghingi ko ng tawad kay Amyong dahil sa hindi pa rin ito nagsasalita. Nag-aalala ko na baka magalit ito sa akin. Tiningnan ko ang mukha nito. Napansin ko na tila galit nga ang mukha nito. Kaya kinabahan ako. Nang maya-maya ay nagbago ang mukha nito. Ang tawa ni Amyong sabay batok ulit sa akin nito. Nabiglaman ako dahil sa batok nito ulit sa akin ay hindi ko na ginantihan si Amyong.
Dahil baka maulit na naman ang pagkadapa nito na magkasugat muli. Hanggang sa makauwi na kami ni Amyong sa aming kanya-kanyang bahay. Katulad ng dati, diretso ako sa aking silid. Patang-pata ang katawan na sumubsob ako sa aking higaan. Inalala ang lahat na nangyari, kani-kanina lang. Hanggang sa maalala ko ang mutya na inilagay ko sa aking bulsa. Nagpanik pa nga ako sa paghanap at napangiti nang makapakong na ito. Habang nakahiga ako ay pinagmasdan ko at napahanga ako dahil kulay pula siya na makinis na bato. Kayang-kayang lunukin kasi maliit lang. Pero sa tingin ko, kahit di ko na iyon lunukin kasi napatunayan kong malakas ang bisa at puwersa ng batong ito. Nang binatukan ko si Amyong kanina, alam ko ay mahina lang iyon. Pero nagulat ako dahil nasubsob ito sa lupa. Kaya sabi ko sa sarili ko na malakas at buhay na buhay ang kapangyarihan ng batong ito. Kaya alagaan ko ito at pakaiingatan. Kinabukasan, naisipan ko na naman pumunta sa aking lolo Berting upang ipaalam dito na nakuha ko na ang mutya. Nagulat pa nga si lolo nang makita niya na nasa aking kamay na ito. Ngayong nasa kamay mo na yung mutya, ay alagaan mo na iyan, apo. Pero may limit din ang kapangyarihan niyan. May pinagbabawal din na hindi mo pwedeng gawin. Hindi ko man maintindihan si lolo, ay tumango na lamang ako. Pagtapos kong makausap si lolo, ay naisipan kong bumisita kay Amyong, tanga ng aking mutya. Ibinalot ko lang iyon sa maliit na pulang tela. Saka ko pinardible sa aking damit upang kahit saan man ako pumunta ay hindi ito mahuhulog. Linakad ko lang ang bahay nila Amyong at nang makarating ako doon, napag-usapan namin ng tungkol sa mutya na aking tangan. Hanggang sa may naisipan kami ni Amyong. Besong, subukan kaya nating magsugal? Di ba swerte din sa sugal ang mutya? Oo nga no. Tara. Ano namang sugal lang lalaruin natin? Subukan naman kaya natin ang magsabong, Besong. Sabungan. Kababalaghang kwento ni Binibining. Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Naku, Amyong. Baka pagalitan tayo ni tatay. Bakit ka naman pagagalitan ng tatay mo? Besong, hindi naman natin kukunin ang manok niya. Dahil sa napakinggan ni Amyong, ay nakuha agad nito ang ibig sabihin ni Besong. Napupusta sila sa manok ng tatay ni Besong nang hindi niya alam. Huwag na lang sabong, Amyong. Baka malaking pustahan dyan. Ano kaya kung magtong-its na lang tayo? O di ba, kahit papano maliit lang ang pustahan? Saka iisip pa ako kung saan pa tayo kukuha ng pangsugal natin. Ang paliwanag ko kay Amyong. Oh, ito pala si Carding, Besong. Tara, taya tayo. Karding, pataya nga ng 11:20. Ito ang 15. Ang nakangiti kong sabi sa nagpapataya. Si Amyong ay tumaya din. Nakita ko, nilakihan pa niya ang kanyang taya. Nag-usap pa kaming sandali. Nang maya-maya ay nagkapaalaman na kami ni Amyong na umuwi sa aming bahay. Kinabukasan, may kumatok sa pinto namin.
Nasa higaan pa ako ng aking narinig. Bumangon ako. Nagpupunas pa ako nang buksan ko ang pinto. Inaninag ko pa ang mukha ng lalaki sa aking harapan. At nang lumitaw ang aking paningin, nakita ko si Kuya Karding na nagpapataya ng weteng. O kuya, bakit napaaga ka atang magpataya? Narito ako, Besong, para ibigay sa iyo ang panalo mo. Pero kung tataya ka ulit, ay bakit hindi? Dahil sa sinabi ni Kuya Karding, ay napalaki ang aking mga mata. Dahil laki ng aking tinamaan. Dahil natumbok ko ang numero ng aking tinayaan. Mahigit 30,000 din ang akin na panalunan. Talaga kuya? Yahoo! Nanalo ako! Dahil sa aking pagsigaw, ay nagising ang aking mga magulang. Napalabas sa kanilang kwarto at napasugod kung saan ako naroon. Ano ba yan, anak? At nagsisigaw ka riyan? Ang tanong ng ina ko na halatang nagulat dahil sa aking pagsigaw. At tiningnan ang aking hawak na plastik. Ano ba ito, anak? Sabay kuha sa aking kamay. Nang pagbuklat ay nagulat ito dahil tagi-isang libuhin ang laman ng supot. Nay! Nanalo po ako sa wedding! Naku anak, kailan ka pa natutong magsugal? Nay! Di naman po ako nagsusugal. Libangan lang po. Anak, basta nataya ka ng pera, ay sugal ang tawag dyan. Tanging ngisi lang ni Besong ang pagtugon nito sa tinura ng ina. Inisip ni Besong na may pera na nga ang ina, nagagalit pa. Kinabukasan, hangos ang pagtakbong ginawa ni Besong papunta sa bahay ni Amyong upang ibalita na nanalo siya sa wedding. Ngunit, nang magkita sila ni Amyong, ay nakangiti na ito na tila alam na ang kanyang sasabihin. Besong! Besong! Nanalo ka pala! Ako, talo ako. Laki pa naman ng taya ko. Napangiti din si Besong dahil naalala nito ang ginawang pagtaya ni Amyong. Niyaya ni Besong si Amyong upang kumain sa malapit na karinderya sa kanilang lugar. Nag-order ng inasal na manok si Amyong. Habang kumakain sila, ay may naalala si Besong. Amyong, naalala mo ba ang naalala ko? Pakagat na sana. Sa hita ng manok si Amyong nang sumagot ito at sabay sila ni Besong na bumigkas ng ang duwende. Oo, Amyong. Paborito ng duwending ito ang ulam natin. At nagkatawanan na nga ang dalawa. Dumaan pa ang ilang araw na laging nataya sa wedding si Besong. Si Amyong naman ay laging talo. Isang araw ay pinuntahan ni Besong si Amyong upang ituloy na nila ang balak na magsabong. Nasumang-ayon naman ito. Isang umagang sinundan nila ang ama ni Besong papuntang sabungan. Tumaya sila sa manok ng ama nang magsimula na ang labanan. Nang maya-maya nga ay dineklara ng panalo na ang tatay ni Besong. Sobrang tuwa ng tatay ni Besong. Nasa hulihan naman ng upuan ay may dalawa din ang sobrang tuwa. Walang iba kundi ang magkaibigang sila Amyong. Kinuha ang kanyang mutya. Nang matapos pagmasdan ay kinisan niya. Bago ito, itago ulit sa kanyang maliit na tela at ipinardibli iyon sa kanyang damit. Laking tulong sa kanya ng mutya. Dahil ang kanyang sariling kwarto ay napapaganda niya na ng paunti-unti.
at ang kanilang bahay ay gayon din. Pero hindi siya nagbibigay ng pera sa magulang dahil magtataka ang mga ito na kung bakit palagi siyang may pera. Tama ng isang beses na inaibigay niya ang kanyang panalo na 30,000 at iyon ay pinagawa ng kanyang ina sa kanilang bahay. Pati ang pag-iinom ng alak ay natutunan na ni Besong na pati si Amyong ay lagi niyang niyayaya sa mga maling gawain. Na minsan pa nga ang napapanalunan nito sa wedding ay nagkukulang pa, kaya nagkakautang-utang pa si Besong. At nang dahil sa sugal ay gayon din. Tila minamalas na siya sa tuwing nagsusugal. Kaya isang araw ay naisip ni Amyong na bisitahin ang kanyang lolo at ibalita ang mga nangyari sa kanya. Napangiti sa kanya ang kanyang lolo dahil sa huling sinabi nito nung una na tila minamalas na siya. Ang sabi ko sa iyo noon, Apo, na may limit din ang mutya. Dahil ginamit mo ito sa masama, ay mawawala na ito ng bisa. Naalala nga ni Besong ang habilin ng kanyang lolo noon, pero binaliwala lang niya. Nalungkot at tila nawala ng lakas si Besong sa mga nangyayari. At lalo na sa kanyang mutya na nagsilbing ordinaryong bato na lang ngayon. Pero sa bandang huli, ay maswerte pa rin siya dahil meron siyang kaibigan na hindi siya iniiwan. Sa isip niya, mawala na ang mutya. Huwag lang ang kaibigan niya na hindi siya iniwan kahit kailan. Ito ay si Amyong. Pinuntahan niya ang kaibigan at binatukan ito. Napayuko si Amyong sa batok niya, kaya hinabol siya nito at binatukan din. Hanggang sa naghabulan na nga ang dalawa. At sabay na nagtatawanan. Ang dalawang magkaibigan na sa hirap man at ginhawa ay laging magkasama. Sila ni Amyong at ni Besong. Sa buhay natin, lahat ay napapadaan lang at temporary lang. Kaya pahalagahan natin ang mas mahalagang dumarating sa ating buhay. Ang tiwala, pagmamahal, at ang tunay na kaibigan. Wakas. Maraming salamat po sa mga hindi nang iwan sa pakikinig ng ating kwento mula sa part 1 hanggang sa end nitong part 5. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. At salamat din sa ating mga bagong subscribers. At sa susunod po ay bibigyan ko pa po kayo ng magagandang kwento na inyong magugustuhan. Abangan po ang ating susunod na kwento ng true to life story ng isang albularyo. Ang mutya ng asin. Nawa po ay samahan niyo ulit ako sa muling pakikibak ng ating sender na albularyo. Maraming pong salamat at sa muli. Ito po ang inyong lingkod na narrator na si Binibining Imahinasyon. Shoutout sa ating mga ka-horror community na hindi nang iiwan at bumibisita sa ating channel kahit sila ay malalaking channel na Ang Pahina Horror Stories, Tiktilaok Horror Stories, Drummer Tales Horror Stories, Boy Capre Aswang Diary Horror Stories, at kay
Roald Albay. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Hanggang sa ating muling istorya.